Ito na ang matindi mga boss. So matapos nga po maaresto at makulong si Norman Mangusin o Francis Leo Marcos sa CIDG, ay inilipat na nga po si FLM sa totoong kulungan sa Parañaque City Jail. Ayon naman sa pahayag ng opisyal ng pulisya, ay maari naman daw makapagpiyansa si FLM ng mahigit 100,000 para pansamantala daw itong makalaya. Pero ang problema mga boss, hindi umano nagawang makapagpiyansa ni FLM hanggang dalhin ito sa City Jail ng Parañaque. Akala ko ba mga boss trilyonaryo itong si FLM pero mukhang hindi nagawang makapagpiyansa ng mahigit 100,000 peso. Samantala mukhang tuluyan ng mabubulok sa kulungan si FLM. Ito'y matapos magsalita si pambansang kamao Manny Pacquiao sa Super Radio DZBB ngayong araw ng Biyernes, February 27. Ayon sa dating senador at boxing legend, nagkakalat daw ng maling impormasyon at panlilinlang si FLM sa publiko, kaya may mga kaso ng isasampa si Pacman at hindi lang isang kaso mga boss, kundi multiple cases daw ito. Ibig sabihin maraming kaso si FLM. Ayon pa kay Pambansang Kamao, nakaprepare na ang lahat pati yung mga ebidensya. Dagdag pa ni Pambansang Kamao, hindi pa raw niya na-meet itong si FLM, kaya gusto niya ito makita sa personal. So mga boss, kung nahihirapan si FLM makapagpiyansa ng higit 100,000 peso, paano na kaya ang multiple cases na isasampa ni Pambansang Kamao? Kaya dito na masusubukan ang mga sinasabi nitong si FLM na isa siyang trilyonaryo. Samantala, may iba pa palang kaso itong si FLM na kinakaharap. Basahin natin ang nilabas ng News 5. Kinumpirma ng PNP Civil Security Group na hindi lisensyado bilang security practitioners ang umano'y siyam na security escort ng vlogger na si Norman Mangusin o Francis Leo Marcos, ayon kay Napolcom Commissioner Ralph Calinisan. Lumalabas din na expired ang rehistrasyon ng Glock pistol na nakapangalan kay Francis Leo Antonio Marcos mula pa noong Setyembre 2017, kaya itinuturing itong loose firearm at ang patuloy na pagdadala dito ay illegal. We will transmit this information to the CIDG to aid in their investigation and further prosecution of Mangusin and all of his cohorts, saad ni Calinisan. Inaresto ng PNP CIDG si Mangusin sa isang hotel sa Pasay City nitong Martes, February 24, kaugnay ng reklamong unjust vexation. So linawin lamang po natin mga bossing na ibang kaso ito. Ni Francis Leo Marcos, expired lisensya ng baril ang pinag-uusapan. Ayon sa report ng News 5, iba yung kaso nila ni Makagago at iba rin ang multiple cases na isasampa pa lang ni Pambansang Kamao Manny Pacquiao. At sa dami ng kaso na ito na ipinupukol kay FLM, mukhang mahihirapan ng makalaya agad si FLM mga boss. Samantala mga kababayan, may update si Attorney Sal Panelo na nasa ICC Netherlands at VP Sara Duterte. Nanggigil na kay Antonio Trillanes panoorin. Depensa, hindi pa pwede. Attorney, pero sabi ni Attorney Nery Colmenares, mahina ang depensa. Your Ang reaction? depensa, hindi pa pwedeng maging mahina. Ang prosecution, ang burden of proof to show na may ebidensya sila. The defense need not prove anything. Ang ginawa nga ng defense kanina, kinalakay niya lang yung mga ebidensya nila, pinakita yung kahinaan ng ebidensya nila. But Attorney Confan, according to Attorney Nery, failed to debunk yung mga niraise mo ng prosecution in the earlier part of the hearing. Wala nga naman sabihin ng abogado yun na maganda yung presentasyon ni Attorney Kaufman. Natuloy lang yun. Alam mo, as I was telling one foreign journalist, kasi he was saying na yung mga sinasabi ni Attorney Kaufman, narinig niya na sa akin yun. Noon pa, kasi mga komentaryo ko, pareho lang kami. Sabi ko, alam po ninyo, if you're an objective lawyer, you will be saying the same things that he has been saying in his submission and that I've been saying in my commentaries. But if you are a biased lawyer, you will be parroting the prosecution's line. Kailangan natin maging objective. Kani. VP Sara, why is thrilling init kaayo ang dugo sa imo ha? Sigira kanya kasuhan, dili jud siya kapuyon. Kibalo ka gipangutana banggid nako si President Duterte ana ma'am. Unsa may gyud problema ani ni Trillanes? Tapos ingon si PRD, kibalo ka unsa na day? Anak, wala lagi, wag gyud ko kasabot. Unsa? Kani ana siya. That is ENVY. Envy. Manakaanak gud ko. Sa kanina sa Tagalog, inggit. Sa Bisaya, ang siya tawagan na. Selos. Envy. Yung selos, Envy is jealousy. higher pa na form. Is na naman ginay something. Ang kanang envy. Evil na gid ng envy ba? Kaya ang
jealousy is just the green-eyed monster. Envy is kuan na, demon levels. Ano pag ganito si PR, di ba? Speaking of T. Letter T ba ni? Ano siya? Ano ko saya ha? Nga, di ko masabot pa. Nga, ana-ana na lang gani kadali. Dauto niya ako ang pangalan. Pero anang madriaga niya. Nag-imbinto na po siya og witness ko, no? Basically, sabi nila ma'am that you were really lying about not knowing Madriaga. Uy, mag-sure sila ay sa kadaghan ba naman sa parallel groups? Isa-isahon ko pa ba ng ilahang kuan, pangalan? But in any event, ako nakagingon kay PRD. Ako din nagyog kumusugutan na ba? Nga na lang kadali para sa iyaha, mandaot o pangalan. Anak ko, magsugod na siguro ko og kuan. So tawag na, back to you. Nya, kibalo ka? Ano gud siya? Si PRD? Ayaw nagtagda. He's nothing. He is a political skunk. Muna yung hagingon. Ano, si PRD manggod na. Ano ka si PRD? Kanang, digin na siya mo patol og hater. Huwag ka ng mga troll, huwag mga basher.